May boundaries ang Lord sa lahat ng bagay. Yes, gumagawa tayo ng mga kasalanan ngayon. At hindi natin pinapansin yung pangungusap ng Diyos, kagaya ng lahi ni Cain. Hindi natin kinilala, hindi natin inintroduce ang Lord sa lahi ng mga henerasyon natin. Tapos hindi tayo lumakad sa katuwiran ng Diyos. So, sabi ni Lamek, tatapusin ng Diyos yan. Ang Diyos natin mapagmahal. Ang Diyos natin maunawain. Ang Diyos natin mapagpatawad. Pero, kapag sinagad natin ang Diyos, meron siyang tinatawag na katapusan sa lahat ng bagay. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating pag-aaral ng in-depth study. Nasa Book of Genesis pa rin tayo. At of course, ang pag-aaralan naman natin this time is yung Genesis chapter 4, verse 17 to 25, at chapter 5, verses 1 to 32. Okay? So, tapos na natin yung nakaraan, no? Yung story about Cain at Abel. At ngayon naman ay tunguhin natin yung mga angkan ng mga lahi ni Cain at ang lahi ni Seth. Okay, so basahin na nga po natin yung chapter and verse by verse natin na pag-aaral. Ano? So, ang ginagawa po natin is binibigyan lamang po natin ito ng interpretation and insight based po sa kung ano po ang sinabi ng Biblia. Okay? So, verse 17, sinipingan ni Cain ang kanyang asawa, nagdarang tao ito at nagkaanak ng isang lalaki na ipinangalan niyang Enoch. Pagkatapos nagtayo si Cain ng isang lungsod at ito'y tinawag na Enoch. So, after na umalis ni Cain doon sa lugar na kung saan isinumpa ng Lord yung lupa doon, lumipat sila ng isang lugar at nagkaanak ng isang lalaki itong si Cain. At ang ipinangalan niya ay si Enoch. Bilang alaala sa kanyang anak, si Enoch ang ama ni Irad na ama ni Mehujael. Anak naman ito ni Metusael na ama ni Lamek. Nag-asawa si Lamek ng dalawa, sina Ada at Zila. Naging anak ni Ada si Habal, ang ninuno ng nagpapastol ng mga baka at ng mga tumitira sa tolda. Kapatid nito si Jubal na siya namang ninuno ng mga manunugtog ng alpa at plauta. Naging anak naman ni Zila si Tubal Cain na ninuno ng lahat ng panday ng mga kagamitang tanso at baka. Tignan niyo po ito mga kapatid. Dati, ang ginagawa lang nila is nagbubungkal lang. Yun lang talaga ang gawain nila, no? Wala silang ibang pinagkakaabalahan, no? At maaaring nung mga panahon na yon ay tinatawag natin itong Stone Age base sa ating pag-aaral sa siyensa, no? Or sa archaeology. At ang sabi dito, nung nagkaanak na itong si Enoch, no? At nagkaanak na din itong si Mehujael or itong si Metusael at si Lamek. Nagkaroon na sila ng kaisipan na magkaroon ng isang alpa at plauta. Bukod doon, so tingnan nyo ha, nag-advance na po yung kaalaman ng tao. Kasi nakapag-create na sila ng alpa at plauta. Ibig sabihin, meron na silang mga musical instrument that time. At hindi lamang yun, tignan nyo pa, sabi sa verse 22, naging anak naman ni Zila si Tubail Cain na ninuno ng lahat ng panday. Ibig sabihin, nung mga panahon na ito, kasi sabi dito may kagamitang tanso at bakal na. Ibig sabihin, nag-advance na talaga sila, no? From bato, na yun yung pinangkakalkal nila sa lupa. Ngayon, gumagamit na sila ng mga bakal. Meron na rin silang mga instrument. So, nag-a-advance na yung kaalaman ng tao. Doon pa lang sa panahon ng mga ninuno ni Cain. At sundan natin sa verse 23. At sinabi ni Lamek sa dalawa niyang asawa, dinggin ninyo itong aking sasabihin, Ada at Zila. Noong unang panahon, ang pag-aasawa po ng doble-doble, 3, 4, walang problema. No? Hindi pa yan matatawag na adultery. Noong unang panahon po yon. Okay? Yung hindi pa na isusulat yung batas, kasi hindi pa naman na-introduce dyan yung 10 Commandments panahon pa lang ito ng pagkakaroon ng mga salinlahi, no? Nag-uumpisa pa lang na dumami ang tao. So, noong unang panahon, wala pa talagang strict na batas na ipinatutupad ang Panginoon. Okay? Malalaman natin yan sa susunod, bakit nagkaroon na ng batas. Or bakit inintroduce ng Lord yung pagsasabatas ng lahat ng mga bagay. So, unahin muna natin ito, no? Mag-stick muna tayo dito sa aralin na ito.
So, sabi dito ni Lamech sa dalawa niyang asawa, again, wala pang rules noon na, uy, adultery to dalawa asawa. Wala pa noon. At kung sasabihin niyo sa akin, pastora, Muslim naman sila, pwede sila mag-asawa. Hindi po sila Muslim, okay? Israelite po sila. Pero nung panahon na yan, hindi pa sila natatawag na Israel, syempre, no? Kaya nga, lahi ni ganito, lahi ni ganyan. Ganun palang ini-introduce noong unang panahon. Hindi pa lahi ng mga Israelites, hindi pa. So, wala pang lahi ng Israelites or wala pang piniling bayan ang Diyos that time. Okay? Kaya sila ay matatawag na monotomous. When we say monotomous, isa pa lang ang Diyos na kinikilala nila, which is si God the Father. So, or si Yahweh, sabi nga dito sa sulat. Ano? Sabi niya, kung saktan si Cain, ang parusang gawad sa gagawa nito ay 7 patong agad. Kasi nakapatay itong si Lamech. Ang sabi ni Lamech, nakapatay siya ng isang kabataan. Ayan sabi niya, malinaw, may pinatay akong isang kabataan sapagkat ako'y kanyang sinugatan. So, dinipensahan. May pagdidepensa. Anong pinagkaiba nito doon sa ginawa ni Cain compare sa ginawa ni Lamech? Kaya nga, magkaiba yung yung parusa no? Tingnan niyo lang po sa verse 24. Ang sabi dito, si Cain, kapag pinatay siya ng mga tao, 7 ibayo. No? Sa ibang salin, 7 ibayo. Pero dito, 7 patong. Ibayo, patong, pareho lang yan. Okay? Ng meaning. So sabi, 7 ibayo or 7 patong ang igagawad na parusa doon sa papatay kay Cain. Kasi si Cain nakapatay ng kanyang kapatid, si Abel. Tama? Now, sundan natin yung baba. Ngunit kapag ako ang siyang sinaktan, 77 patong, 77 ibayo ang ipaparusa doon sa taong papatay sa kanya. Pastora, bakit ganun? Magkaiba lang naman sila ng ginawang kasalanan, parehong pagpatay. Pero bakit pa magkaiba sila ng pagpataw ng parusa? Kasi po, ganito yan, no? Si Cain, kaya niya napatay ang kapatid niya dahil sa pride, dahil sa kanyang inggit, dahil sa kanyang pagsiselos. Kaya iyon po, yung iginawad ng Lord sa kanya. Kumbaga, mataas na uri ng antas ng pagpatay ang ginawa ni Cain. Kaya, ganyan. Pero dahil si Lamech, ang kanyang uri ng pagpatay ay dahil self-defense. Kaya kung paparusahan siya, yung paparusahan yung taong gustong pumatay sa kanya, 70 patong na beses or 70 times. Kasi bakit? Yung ginawang pagpatay ni Lamech ay self-defense Kumbaga, hindi siya papatay kung hindi dahil una siyang sinaktan. Kaya dahil self-defense ito, kapag merong gumawang masama sa kanya or papatayin si Lamech, anong sabi? 70 times silang papatawan ng parusa, yung gustong pumatay sa kanya. Kasi nga self-defense Yung degree ng pagpatay niya ay hindi pa ganun kalala. Unlike kay Cain, sobrang lala. No? Kaya sabi nito, so dahil hindi malala, kinakailangan mas matindi yung parusang ipapataw doon sa gustong pumatay sa kanya. Okay, naunawaan na po natin. Now, tingnan naman natin sa verse 25. Ito naman yung sumunod na angkan ng anak ni Adan at saka ni Eva. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa. Take note of this. Dito, sa mga verses na ito, no, dito sa taas, binanggit ang mga asawang babae. Pero pagdating dito, sa verse 25, hindi man lang binanggit, no, yung name ni Eva. Ang sabi lang ay asawa. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa. Nanganak ng isa pang lalaki at sinabi ng ina. Tingnan niyo po yan. Asawa, ina. Hindi man lang mabanggit-banggit yung pangalang Eva. Kasi, sa Bible, mas higit na binibigyang atensyon ng bilang or pagbibilang ang mga lalaki. Kaya nga, kung papansinin niyo dito, bibihira. No? Sa verse 17 hanggang verse 24, bibihirang banggitin. Maaring nabanggit lang itong si Ada at si Zila para ipaunawa sa atin na importante ang gagalawang responsibilidad ni Ada at ni Zila. Okay? Mamaya po malalaman nyo kung bakit. Now, puntahan muna natin ito. Itong verse 25 sabi, asawa at ina lang. Nung time na yan, maaaring hindi ganoon ka-importante kung bakit hindi binigyan ng pangalan. Kung sino man itong asawa at kung sino man itong ina. Pero alam natin na si Eva yan. Okay? So sabi dito, binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel. So alam na natin, si Eva talaga to. Kasi sino lang naman ang nanay ni Abel? Walang iba, kundi si Eva. Pero sabi ni Eva, binigyan ako ng kapalit
para kay Abel na pinatay ni Cain. At ito'y tinawag niyang Seth. Ang ibig sabihin, ano nga uli ang ibig sabihin ng Seth? Binigyan ng kapalit na anak na lalaki. Si Seth ang ama ni Enos noong nagsisimulang tumawag sa pangalan ni Yahweh ang mga tao sa kanilang pagsamba. Anong pinagkaiba ng lahi ni Seth sa lahi ni Cain? Number 1, insight natin. Introduce God to your generation. Ang naging problema dito, sa lahi ni Cain, kumpara sa lahi ni Seth, hindi inintroduce ng lahi ni Cain or ni Cain ang Diyos sa kanyang lahi. Namatay yung kanilang pagsamba sa Diyos. Maaaring may dahilan si Cain. Maaaring ang dahilan niya. Okay, hindi ko sinabing itong binanggit sa Bible. Ito lang po ang aking point of view. Oh. Maaaring ang naging dahilan kung bakit hindi niya inintroduce si God is para sa kanya malupit ang Diyos. Bukod diyan, galit nga kasi siya kay God kasi pinarusahan siya about sa kanyang paghahandog. Kumbaga parang sa kanya hindi makatarungan ng Diyos. Eh bakit ko pa ipapakilala, no? Sa aking salinlahi, ang Diyos na hindi makatarungan, ang Diyos na hindi mapagpatawag, ang Diyos na hindi makakaintindi. Kasi galit pa rin ang namumuhay sa kanya eh, no? Kaya sabi niya, bakit ko introduce? Di ba? Yun ay aking point of view lang, no? So, hindi natin alam kung ano ang dahilan talaga ni Cain, kung bakit hindi niya inintroduce. Pero, makikita natin dito, wala yung word na kagaya dito na nagsimula silang tumawag sa pangalan ni Yahweh. Wala eh. Wala kang mababasa dito. So, ibig sabihin, hindi na-introduce ni Cain ang Diyos sa kanyang pamilya. Maaring takot din siya. Kasi 'di ba, bago siya umalis doon sa lupain, sabi nila, paano kung malaman nila ang aking ginawa? Papatayin nila ako. 'Di ba? Eh, nalaman pa rin naman eh. Kasi iisipin ng salinlahi, nasaan po ang mga lolo namin? Ang mga magulang yun, nasaan po sila? O, hindi na makakapagtago si Cain. Siyempre, ikikwento niya yan at ikikwento sa pamilya niya. Kung hindi man siya magkikwento dahil sa takot niya, maaaring yung asawa niya. Or maaaring yung mga naka-witness sa kanyang lahi bago sila umalis doon sa lupain at lumipat sa bagong lupain, no? So, maaaring ganun yung mga senaryo kung bakit hindi kayang i-introduce ni Cain ang Diyos sa kanyang salinlahi. Kaya tignan nyo, walang nabago sa kanyang lahi, kundi ang pagpatay ay namana din ng susunod na henerasyon. Up to the 4th generation. Kung magbibilang kayo dyan, up to the 4th generation po yan. Ang kasalanan mga kapatid na ginawa ng iyong mga magulang, mamanahin mo to until the 4th generation kapag hindi naputol yung bandage. Bandage kasi yan eh. Kaya kinakailangan putulin yan. Paano puputulin? You need to have God in your life para maputol yung bandage. Okay, now, balikan natin itong pamilya ni Seth na nag-introduce sa kanyang henerasyon patungkol sa Diyos. Ano ang sabi diyan? Sundan natin sa Genesis chapter 5. Maganda ito. No? Genesis chapter 5. Ito na, yung lahi, ha? Lahi po ni Seth, na lahi din ni Adan. Ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Adan, ang dikain ng Diyos. Ang tao ginawa niya ito ayon sa kanyang larawan. Sila'y nilikha niya na lalaki at babae at matapos pagpalain sila'y tinawag niyang sangkatauhan. So tignan niyo po ito ha. Dito sa chapter 5 ng Genesis, hindi na sila tinawag as man and woman. Ano na ang pagkatawag sa kanila? Dahil si Eva at Adan ay nag-join together, iisa na sila. Therefore, ang bagong katawagan sa kanila is human. Nawala na yung lalaki, wala na yung babae. Pero although sinabi dyan, sila nilikha na lalaki at babae. Okay, tandaan po natin ito ha. Ang pagkakalikha ng Diyos sa tao is lalaki at babae lang. Walang nilikha ang Diyos na bakla or tomboy. Tandaan po natin yan. Amen? So kung sinasabi ng mga bakla, ako ay isang babae na nalagay ang aking kaluluwa sa loob na wala pong ganun. No? Hindi po tayo dinesign ng ganun ng Diyos. Kasi ang pagkakadesign ng Diyos, lalaki ka, may lawit ka. Babae ka, meron kang pisngi. Di ba? Ganun po. Okay? So, ibig lang po nating sabihin dito, kung ikaw yung nakakaisip na ikaw yung isang babae na inailagay sa katawan ng lalaki, eh wala pong ganun. Dalawa lang po ang nilikha ng Diyos. Okay, wag naman po natin i-condemn ang mga LGBT group natin. Mahal po natin silang lahat. At hindi po natin sila tinatakwil sa lipunan ng Kristyanismo. Ano lang po ang gusto nating iparating sa lahat ng LGBT? Ang gusto lang po natin ipahiwatig sa kanila, natanggapin mo kung anong pagkakalikha sa iyo ng Panginoon. Kung lalaki ka, lalaki ka. Okay? Hindi ka lalaki na naging babae. Lalaki ka talaga.
Okay, bakit ka nagkaganyan? It is because of the sin. Nasira na ang katawan ng tao dahil sa kasalanan. Sa susunod mapag-aaralan natin yan, pero hindi sa ngayon. Okay? Let us concentrate here. So, anong sabi diyan? Matapos pagpalain, pinagpala po. Sino? Hindi po yung lahi ni Cain. Kasi bakit? Tignan niyo po mamaya. Makikita niyo kung bakit. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay yung lahi na ni Adan kay Seth. Okay? So, si Adan ay 130 years old taon na maging anak niya si Seth. Nakita niyo po? Ang pagkaka-introduce sa hari ay sa lahi ni Adan ay hindi po by Cain. Kasi wala na si Cain, wala na si Abel. So, sino i-introduce ng Lord? Si Abel patay na. Si Cain naman pinarusahan ng Lord. Diba? Inalis sa lahi ni Adan, sa listahan ng lahi ni Adan. So, sino na lang ang natitira? Yung pangalawang generation na inanak ni Adan. Sino yon? Si Seth. Okay? Si Seth na kanyang kalarawan. Oh, di ba? Si Seth na sumasamba din sa Diyos. Si Seth na nagtitiwala din sa Diyos. Si Seth na gumagawa din ng katarungan, ng righteousness sa harapan ng Diyos. Yan po ang inintroduce ng Biblia na lahi. Okay? Kasi pagdating po kay Cain, wala na eh. Natapos na agad eh. Tingnan niyo po ha, balikan natin yung Genesis chapter 4. May sinundan pa ba? Yung mga lahi? Wala na eh. O, tingnan nyo, wala nang kasunod. Di ba? O, dito po sa verse 24, natapos ito kay Lamech. Di ba? Pero pagdating sa Genesis chapter 5, ang in-introduce po is yung lahi ni Seth. Okay? So, tingnan po natin, verse 4. Nabuhay pa siya ng 800 taon at nagkaroon pa ng anak na lalaki at babae. Namatay siya sa gulang na 930. Grabe, no? Noong unang panahon pala, naaabot pa ang ganyang edad. Si Seth ay 105 nang maging anak niya si Enos. Oh, tanda na rin si Seth pala nung nagkaroon siya ng anak. Nabuhay pa siya, anak na lalaki. Okay? Kasi noon nga, sabi ko nga sa inyo, noon, ang tinatala lang talaga is lalaking anak. Although may mga anak silang mga babae, hindi po yan masyadong binibigyan ng importansya noon. Kasi nga, 'di ba, yung isa sa parusa is magiging head ang lalaki. Kaya noong unang panahon, hindi na ini-introduce ang babae. Magmula ng kinurse ng Lord ang lahi ng tao. At ang isa sa mga curse niya na inilagay is magiging submissive ang babae sa lalaki. Magmula nun, hindi na po narinig na naitatala ang mga babae sa Bible. And even sa New Testament, hindi pa rin naman eh. Tignan niyo po yung 5,000 na pinakain nila Jesus Christ. Yung bilang na yon, ang sabi, bilang ng mga lalaki. Wala pa doon ang babae at mga bata. Nakita niyo po? Now, balikan po natin ito. So, verse 8, namatay siya sa gulang na 912. Sino? Si Enos. Pabata ng pabata, 930, 912. Tapos verse 9, siyam na taon naman si Enos nang maging anak niya si Kenan. Nabuhay pa siya ng 815 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Namatay siya sa gulang na 905. No? Isa lang ang naging anak na lalaki. Tignan nyo. Dito, isa lang din ang anak niya, si Enos. Si Enos naman nagkaroon ng Kenan. Mas marami pala talaga ang babae noon, no? Kasi sabi ng Lord, magpakarami kayo eh. 'Di ba? Kaya maaaring outnumbered ang mga lalaki is because ang babae naman talaga ang manganganak. Kaya okay lang kahit isang lalaki ay maraming asawa nung unang panahon, no? So, pero makikita natin at mapapansin natin dito, isa-isa lang talaga yung mga anak nila na lalaki. So, nabuhay pa siya ng 815 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 905. May mga ibang anak pa, pero hindi na binanggit. Maaaring mga babae ito. Si Kina naman ay 70 taon nang maging anak niya si Mahalel. O, isa lang din ang anak na lalaki. Nabuhay pa si Kina ng 840 taon at nagkaroon din siya ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 910. 65 taon si Mahalel nang maging anak si Jared. Nabuhay pa si Mahalel ng 830 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 895. Si Jared ay 162 nang maging anak niya si Enoch. Nabuhay pa si Jared ng 800 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 962. Grabe, no? Up and down, up and down. Pero, yun nga, parang pabata ng pabata talaga. No? At isa lang talaga, no? Yung mga naitatala ng mga anak nilang lalaki. Verse 21. 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Methusalem. 300 taon pang nabuhay si Enoch, nakasama ang Diyos at nagkaroon ng ibang mga anak. Tingnan niyo po ito
Wait lang, tuloy muna natin. Umabot siya ng 365 taon at sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Tignan niyo po ito mga kapatid. Lahat, no, magmula verse 6 hanggang verse 18. Lahat makikita natin diyan, namatay, no? Namatay, 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 namatay. Pero pagdating kay Enoch, anong sabi diyan? Nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Hindi po kinuha na namatay, kundi as in na-rapture siya. Dito pa lang, sa Genesis, Book of Genesis, ini-introduce na ng Lord na meron talagang rapture na mangyayari. Yung bigla ka na lang mawawala nang hindi mo inaasahan, nang hindi alam ng maraming tao, wala na siya. No? Mabibigla ka na lang dahil wala na yung taong iyon. At ang sabi dito, no, umabot siya ng 365 taong gulang, ang bata kumpara sa iba. So ano makikita natin dito? Puntos number 2 po natin. Our lives are numbered, so choose to live a better life. Dito, sa mga isinilang na ito ng mga tao, lahat sila namatay. Tanging si Enoch ang hindi. Bakit? Bakit hindi namatay? Tandaan po natin, ang isa sa mga parusa ng Diyos sa tao ay kamatayan. Na-introduce ang kamatayan magmula nung nagkasala si Eva at Adan. Di ba? Nung mga napag-aralan natin nung nakaraan, ng mga chapters sa Genesis. So, after na magkasala sila, sabi ng Diyos, magmula ngayon, ang tao ay babalik sa alabok kung saan siya kinuha. Ibig sabihin, dahil sa kasalanan, may kamatayan na parusa sa tao. Mamamatay siya. Whether he like it or not, yan ang end ng buhay niya. Mamamatay talaga siya. Pigilan man natin yan. Ano ba, may cancer ka, pinipigil-pigilan mo, namamatay ka, no? Kaya lahat ng treatment, ginagawa mo. Mga kapatid, yan ang design dahil nagkasala ang tao. Supposed to be, hindi nga tayo talaga magkakasakit at mamamatay. Kasi walang nilikhang ganun ang Diyos para sa tao. Pero dahil sa kasalanan, pumasok ang kamatayan sa sangkatauhan, sa humanity. Now, ang sabi dito sa pinag-aaralan natin, si Enoch ay hindi siya nasama doon sa parusang kamatayan. Alam niyo kung bakit? Kasi, sabi po dito sa verse 22, 300 taon nang mabuhay si Enoch na kasama ang Diyos. Si Enoch, never niyang sa entire life niya, never siyang gumawa ng kasalanan. Lagi siyang lumalakad sa presensya ng Diyos. Pwede pala mangyari yan, no, mga kapatid, ano? Yung hindi mo kailangang magkasakit, mamatay, or tumanda, mamatay. Pwede pala mangyari yun sa tao. Pag ginusto ng Diyos na kunin ka, dahil napaka-righteous mo, as in, hindi ka talaga nakagawa ng pagkakasala sa buong buhay mo. Kasi sabi dito, lumakad siya kasama ang Diyos. And verse 24, inulit po uli iyon para iparating sa ating lahat ang katotohanan na kapag namumuhay tayo, biruin nyo, sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos pagkatapos nawala siya. Nawala eh. Hindi namatay. Hindi po, sinabi dyan namatay eh. Sabi lang nawala. Kasi bakit? Namuhay siyang kasama ng Diyos. Hindi siya gumagawa ng kahit na anong pagkakasala. Kahit kasinungalingan. Kahit na maliit na kasalanan. Never siyang gumawa. Kaya ano ang reward ng Diyos sa kanya? Walang parusang kamatayan. Ano lang? Ni-rapture lang siya ni Lord. Bilang reward dahil sa hindi niya paggawa ng kasalanan. Now, sabi dito, our lives are numbered, so choose to live a better life. Dahil alam natin, hindi naman siguro sinabi ni Moses itong lahat ng ito ng mga numero. Ito, 905 namatay, 910 namatay, 895 namatay, 962 namatay, no, 969 namatay, 777 namatay. Hindi naman siguro isusulat yan ni Moses dahil gusto niya lang ipakita sa atin na ganitong edad sila namatay. Hindi po. Lagi po nating tatandaan, may time frame lang ang Diyos sa tao. Bilang lang ang buhay ng tao. Anytime, any moment, pwedeng kunin ng Diyos ang ating buhay. Kaya lang, ang question dito, paano tayo namuhay? Kagaya ba tayo ni Enoch na namuhay na kasama ang Diyos? Or namuhay tayo at namatay tayo sa mundo ito na punong-puno tayo ng kasalanan? Tandaan niyo po mga kapatid,
pwedeng ang Diyos bawiin ka nang hindi mo kailangang mamatay dahil nakita niya lumalakad ka. Of course, wala naman sigurong perfecto sa atin maliban kay Enoch. Meron pang isa, si Elijah. No? Sa susunod na mga books, makikita niyo po yan. Si Elijah kinuha lang din ng Lord sa alapaap at hindi po din siya namatay. Kasi they live in a righteous way. As in, wala talaga, kahit isang kasalanan, walang nagawa. Pero bibihira po yun. No? Iilan lang yan na naitala sa history sa Biblia. So, tayo naman kasi nakagagawa tayo, kaya inaani po natin ang kamatayan. Kaya lang, ang ano kasi dito is numbered lang talaga. Baka mamaya pwede ka nang mamatay. No? Baka bukas wala ka na. Baka ngayon after ko mag-sermon dito, wala ka na. No? Hindi natin alam kung kailan ang ating buhay. Pero dahil hindi natin alam kung hanggang kailan lang ang buhay natin, live or choose a life na kasama ang Diyos. Mas masarap po na mamuhay tayo na kasama ang Diyos kasi ang kaluluwa natin dediretso sa heaven. No? Pero kung ang buhay na ito inilagay natin yung mga galit, tampo, no? Hanggang ngayon, di pa rin tayo nagpapatawad, nagchichismis pa rin tayo, nagsisinungaling pa rin tayo, ayaw natin maglingkod sa Lord, ayaw nating dumadalo ng gawain, ayaw nating mag-aral ng salita ng Lord, no? Wala tayong pakialam sa taong mga paligid natin, hindi natin sila binibigyan ng gospel presentation or hindi natin sila ini-invite sa mga gawain para makilala sana nila ang Lord. Mga kapatid, kapag ganyan ang buhay natin, asahan niyo po, mapapadali talaga ang buhay niyo. Kasi wala na, sasabihin ng Lord, wala naman ng silbi ang buhay mo. Nagagamit ba kita sa pag-share ng gospel? Nagsiserve ka ba? Hindi naman eh. Hindi ka nga faithful eh. Nakagagawa ka na nga ng kasalanan, hindi ka pa nagsiserve. Wala ka pang panahon mag-aral ng salita ng Diyos. Ayaw mo pang makinig, ayaw mo pang dumalo. Kaya anong sabi ng Lord? Ngayon pa lang, kunin ko na buhay mo. Wala ka namang silbi sa mundo. No? Pampadagdag, panggulo ka lang. Diba? Gusto nyo ba? Ganun ang sabihin ng Diyos sa atin. So, choose a better life, mga kapatid. Choose a life na kasama ang Diyos. Kasi mas maganda po na lumalakad tayo na kasama ang Diyos. Nakikilala. Tingnan nyo po bakit sa Genesis chapter 4, uminto na ang lahi ni Cain? Kasi sabi ng Lord, wala namang kwenta to. Bakit ko pa papakilala sa buong mundo ang lahing ito? Puro mga pasaway, puro pagpapatay, puro kasamaan ang ginagawa, di ba? Tapusin na natin. Hanggang dyan na lang kayo sa verse 24 ng chapter 4. Di ba? Pero tignan nyo po, ang lahi ni Seth, nagpatuloy. May honor na binigay ang Diyos. Pinagpala. Amen? Hanggang ngayon, kinikilala ng Diyos. Amen? Pero yung mga lahing walang wawasakin ng Diyos yan. Yung mga lahing walang silbi, yung hindi man lang kinikilala ang Diyos. Wasakin ng Diyos yan. Now, sa last natin na verse, no? Verse 28, umpisahan natin dito. Si Lamech naman ay 182 taon na magkaroon ng anak. Sinabi niya, mula sa lupang ito na isinumpa ni Yahweh, ipinanganak ang lulunas sa lahat ng ating mga pagpapagal at paghihirap. Sabi ni Lamech, no? Meron akong, sino ba itong Lamech na ito? No? Ito po yung Lamech na, tingnan po natin dito na anak or lahi ni Cain. Tingnan niyo po Si Methuselah hindi, anak pala ito ni Methuselah. Si Methuselah ay 187 taon na maging anak niya si Lamech. So, pareho lang ng name nung Lamech doon sa kabila at Lamech dito. Okay? So, si Lamech na anak ni Methuselah, sabi niya, nagkaroon siya ng anak na pinangalan niyang si Noe. At ang sabi niya, mula sa lahi ni Noe, sila ang lahi na ipinanganak, nalulunas sa lahat ng ating pagpapagal at paghihirap dahil sinumpa ni God ang lupa dahil sa kasalanan ng tao. Kaya, after na mamatay itong si Lamech at itong si Noe na ang magpapatuloy, tingnan niyo po, dito natapos ang istorya ng lahi ni Adan. Kasi yung next na, susunod na pag-aaralan natin ng mga lahi ay hindi na po yung lahi mismo ni Adan. Although lahi talaga siya ni Adan kasi si Noe ay galing sa lahi ni Adan, di ba? Ang ibig ko lang po sabihin, another start ng buhay yung panahon ni Noe. At susubaybayan natin yan next week. So dito nagtapos ang lahat ng bagay, no? Lahat ng mga nangyaring hindi maganda sa mundo sa panahon ni Adan at ni Eva,
Okay, take note niyo po ito ha. Sa panahon lang po ni Adan at ni Eva. Kasi siyempre sa susunod na henerasyon ni Noe, meron pa rin naman sumulpot ng mga lahi na hindi maganda. Meron talaga. Kasi likas na sa tao ang magkasala eh. Kaya susulpot at susulpot yan sa katawan ng tao. No? So, dito, sa pangatlong puntos natin, there are boundaries that God has set for everything. Anong sabi diyan ni Lamek? Ito na yung lahing susunod, yung lahi ni Noe, ang mag-aalis ng sumpa sa lupa. O, ang linaw mo, mula sa lupang ito na sinumpa ni Yahweh, ipapanganak ang lulunas sa lahat ng ating mga pagpapagal at paghihirap. Naghihirap sila talaga. Lahi man yan ni Cain, lahi man yan ni Seth, naghihirap talaga. Kasi sinumpa ng Lord ang lupa eh. Ang mundo, sinumpa. Kaya lang kasi mga kapatid, may boundaries ang Lord sa lahat ng bagay. Yes, gumagawa tayo ng mga kasalanan ngayon. At hindi natin pinapansin yung pangungusap ng Diyos, kagaya ng lahi ni Cain. Hindi natin kinilala, hindi natin inintroduce ang Lord sa lahi ng mga henerasyon natin. Tapos hindi tayo lumakad sa katuwiran ng Diyos. So, sabi ni Lamek, tatapusin ng Diyos yan. Ang Diyos natin mapagmahal. Ang Diyos natin maunawain. Ang Diyos natin mapagpatawad. Pero, kapag sinagad natin ang Diyos, meron siyang tinatawag na katapusan sa lahat ng bagay. Natapos ang lahat ng mga lahing ito. Lahat yan wash out. At ang natira lang, si Noe at ang kanyang 3 anak plus yung kanyang asawa ni Noe at asawa ng mga anak niya. Sila lang po. So si Noe, asawa niya, si Shem, Ham, Japhet, yung 3 anak, plus yung 3 pang mga manugang. Kaya 8 lang po na tao ang naligtas nung time na yon. Other than them, wala na pong natira. So ano po ang ating pinaka-conclusion sa araw na ito? Kapag ang iyong lahi, hinayaan mo na wala silang pagkilala sa Diyos. Ang iyong lahi, alam mo na nga na ang buhay na ito ay numbered lang at hindi sila lumakad sa katuwiran ng Diyos. Lahat ng bagay na yan, may katapusan. Sige lang, ayaw nating dumalo sa gawain, ayaw nating mag-aral ng salita ng Diyos, ang dami nating katuwiran, no? Yung mga pastor natin, di natin sinusunod. Sige lang. Andyan pa rin yung ating mga pride, andyan pa rin yung ating mga galit, andyan pa rin yung mga katwiran natin na, sino ba siya para magsalita ng ganun sa amin? Sino ba siya para mag-correct? Sino ba siya para mag-rebuke? Makasalanan din siya. Yes, lahat tayo makasalanan. Pero, merong hangganan ang Diyos sa lahat. Ngayon, nangangatwiran tayo. Pero darating ang araw, yung pangangatwiran natin, tatapusin yan ng Diyos. Kagaya ng mga tao sa panahon ni Noe. Wag muna natin banggitin yung panahon ni Noe kasi next week natin yung pag-aaral. Kagaya ng panahon ni Cain. Hindi niya inintroduce sa kanyang lahi si God. Na-stop yung lahi eh. Hindi na kinilala ng Diyos. Hindi na pinakita ng Diyos kung sino ang mga sumunod na lahi ni Cain. At nasama din sila dito sa panahon na kung saan winash out sila ng Diyos. At pag-aaralan natin yan next week. No? Ano ang nangyari sa lahi ni Cain? Ano ang nangyari sa ibang lahi ni Seth? Siyempre, yung mga yan, nagkaroon din ng anak. Nagkaroon din ng mga apo. No? Bago si Noe. Okay? So, yan lamang po yung ating pag-aaralan sa araw na ito. Sana nakatulong po ito. Insight lang po ito. No? Hindi po ito sermon. Kundi tinignan lang po natin ano ang mga makikita nating mga insight dito sa pag-aaral natin ng Bible. Alam niyo mga kapatid, maganda mag-aaral ng Biblia. Napapansin lang natin na nakaboboring kasi walang nag-i-explain sa atin. Tama po ba? Yun naman din ang sabi ng Roma, no? Na kapag walang nag-i-explain sa'yo, hindi lalalim ang faith mo. Kaya maganda po na dumadalo tayo ng gawain, no? Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos kasi nakikita natin na, uy, may nag-explain sa amin. Samantalang pagka ako ang nagbabasa, hindi ko maunawaan ito. Ganito pala to. Kaya pala sinulat ni Moses yung mga number na yan. Hindi pala dahil gusto lang ni Moses na ipakita sa ganitong edad na matay. Hindi po. No? Kasi merong mga tao na binigyan ng Diyos ng kakayahan na mag-explain. Binigyan ni God, yung mga taong ito, ng spirit niya para bigyan sila ng gift of wisdom and knowledge.
Kaya kung hindi ka makikinig, ikaw lang talaga mag-isa mag-aaral ng Biblia, tapos wala ka pang gift of the Spirit na ganyan, gift of wisdom and knowledge, hindi mo talaga makikita, no, kung ano yung mystery ng Biblia. Hindi mo ito maipapaliwanag, nasa sarili mo lang. Mababaliw ka lang, tama? Pero, kung merong nagpapaliwanag sa inyo ng salita ng Diyos, mas lalo ninyong maunawaan si God. Mas lalo ninyong makikita na, ito pala. Kaya pala ganyan, naisulat yung mga numbers na yan, kaya pala sinulat yung mga lahi na yan, kaya pala pinutol ng Lord yung lahi ni Cain, hindi na pinakilala sa mundo. Kasi may purpose ang Lord kung bakit. At yung mga ganyan na mga mystery ng salita ng Diyos, binibigay lang yan doon sa binigyan ng Lord ng kakayahan or tinatawag nating gift. Actually, kung kayo po ay nag-aaral ng mga trainings namin, malalaman nyo yung mga gifts na yan. No? Hindi ko yan tinatakal sa ganito. Kasi ito po ay pang-general. Okay? Pag theology na po ang pinag-aaralan natin yan, sa training po yan ng mga workers at hindi po sa ganito. Okay? So, pagka general po, either sermon topic or devotional, kagaya po ng ganito. Okay? Pero pagka training po, gusto nyo magpalalim ng salita ng Lord, attend po kayo ng mga trainings namin. Tuesday to Friday, meron po kami mga training. And every Saturday, meron po kami mga special training na tinatawag. Okay? So kung gusto niyo pong dumalo, invited po kayo, PM niyo lang po ako. And also, i-share niyo po itong mga videos na to para po malaman ng ibang tao. Amen? So, yan lamang po and tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa wisdom and knowledge na ibinigay mo sa akin sa oras na ito. Salamat dahil marami kami natutunan, marami kami naunawaan. Salamat, Panginoon, kasi pinakita mo sa amin na kapag ang henerasyon namin ay hindi ka namin pinakilala, ang aming henerasyon ay hindi rin po makikilala. Walang honor, walang blessing. Bagkus, parusa lamang ang igagawad mo at nagpapatuloy sa bandage ng kasalanan ng aming lahi. Pero kung ang aming lahi or ang aming generation, pinapakilala ka namin sa kanila, ang aming pong mga lahi ay magkakaroon ng blessing, ng honor, at hindi lamang yon, Panginoon. Malalakaran namin ang katuwiran sa iyo dahil nakikilala ka namin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Kaya naman, Panginoon, tulungan mo kami na ma-introduce ka namin sa aming mga lahi, hindi namin sa aming mga lahi, kundi sa mga kaibigan, katrabaho, or kahit sino man, Panginoon. At tulungan mo kami, Lord, na lumakad kami ayon sa iyong katiwiran. Huwag kaming lumakad or huwag naming piliin, ilakaran yung lahi na kagaya ng ginawa ni Cain. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Biyayaan mo kami ng iyong talino, pangunawa. Biyayaan mo rin kami ng espiritu na marunong tumanggap ng iyong salita. At nagpapasalamat kami kasi ikaw yung Diyos na nagtuturo sa amin ng lahat ng bagay. At Lord, dahil our life is numbered, tulungan mo kami, Panginoon, na talagang sumunod. Isurrender namin ang mga buhay namin sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Ito na nga pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, God bless us all po.